Isang mapagpalang araw po ng Miyerkules sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay Miyerkules sa loob ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayon pong January 31, pinagdiriwang po ang pagunita kay San Juan Bosco, ang founder ng Salesian Order. Mga kapatid, binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po ang pinapabot namin sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng tumatangkilik sa programang ito, sa aming mga benefactors, sa lahat po ng tulong na inyong pinapabot sa amin, lubos po ang aming pasasalamat. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, patuloy po nating ipanalangin ang isa't isa. At muli po, welcome sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ang araw na ito, ang mabuting balita na ating pagdinilayan ay mula sa ika-6 kabanata sa Ebanghelyo ni San Marcos, mga talata 1 hanggang 6. Ang pamagat po ng pagdinilay na aking ibabahagi, Too Spiritually Blind to See. Si Jesus po ay umuwi sa kanyang sariling bayan, subalit nakagugulat na siya ay hindi tinanggap ng kanyang mga kababayan. Hindi nila makita kay Jesus ang larawan ng Diyos na katawang tao. And so they failed to see because of their lack of faith. They were blind to see the true meaning of what Jesus was teaching them, and they were also spiritually blind to see the real identity of Jesus. For them, Jesus was too ordinary. He was too good to be true and to be able to perform miracles katulad po ng kanilang mga nadidinig na ginagawa ni Jesus. My dear friends, miracles do happen every day. And if you are just willing to see things in the eyes of faith, you will be glad to discover that miracles do happen every day. Kahit sa mga maliliit na bagay, sa mga ordinaryong pangyayari at pagkakataon, nangyayari ang himala ng Diyos. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, si Jesus ay walang masyadong ginawang himala sa kanyang sariling bayan dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. They were too blind to see who Jesus was. They were spiritually blind because of their lack of faith and their true understanding of the teachings of Jesus. Kaya nga ang unang aral po ay nagsasabi, they were blinded by the absence of faith. Hindi nila makita ang mukha ng Diyos sa katauhan ni Jesus. Saan kaya galing ang kanyang karunungan at natatanging kapangyarihan? Hindi ba't siya ang anak ng karpintero? Hindi ba't si Maria ang kanyang ina? At nakikilala natin ang kanyang mga kamag-anak? Hindi ba? Kaya malinaw, binulag sila ng kanilang kawalan ng pananampalataya. Pangalawa, they were blinded by too much familiarity. May kasabihan nga po tayo that familiarity breeds contempt. Hinahanap nila ang Diyos sa mga di pangkaraniwan. Kaya sa pagiging pangkaraniwan ni Jesus sa kanilang paningin, hindi nila makita ang buhay na larawan ng Diyos. They found Jesus too ordinary for them, and as the saying goes, familiarity breeds contempt. Sometimes, the greatest miracles travel in disguise. So learn to look closely, for they can be easily taken for granted. Pangatlo, they were blinded by their own poor self-esteem. Mababa po ang tingin nila sa kanilang sarili. At dahil kababayan nila ang Panginoon, mababa din ang tingin nila
sa ating Panginoong Hesus. Wala daw manggagaling na magaling mula sa Nazareth na napakasimpleng bayan nga naman. Kapag tinignan mo sa mapa, hindi na halos makita. Ang Nazareth ay napakaordinaryo. Si Jesus ay lumaki sa isang napakaordinaryong lugar, kaya't hindi nila makita ang ekstraordinaryo sa ordinaryong anyo ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang kanilang mababang pagtingin sa sarili ay parang napoproject lang nila at nakikita sa kanilang mababang pagtingin kay Jesus. Poor self-esteem is characterized by a lack of confidence and feeling badly about oneself. Kapag mababa ang tingin sa sarili, when people are victims of poor self-esteem, they feel that they are unlovable. They feel awkward and they are not confident. It is not the lack of the ability or opportunity that holds you back. It is rather your lack of confidence in yourself. Totoo po yun. Kapag bababa ang tingin mo sa sarili, malamang malayo din ang swerte. Malayo ang pagtatagumpay sa mga taong ang tingin sa sarili ay wala namang kakayanan. Kaya nakakatawang isipin na dahil sa mababang tingin nila sa kanilang sarili, ayaw nilang maungusan o malampasan o sabihin na nating mas mahigitan ng kanilang kababayan na kung tutuusin sa tingin nila ay pareho din naman nila na ordinaryo lamang. Insecure people are not happy and grateful about the success that they see in others. Kaya mga kapatid, sa mata ng pananampalataya, nasubukan mo na bang tingnan ang mga bagay sa iyong paligid? Change the way you look at things. Change the way you look at everyone. Change the way you look at people. And you will also change the way you are living your life. Kapag binago mo ang tingin mo sa iyong sarili, mababago din ang pagtingin mo sa iba. Changing the way you think means changing the way you live. Kaya mga kapatid, huwag po nating tularan ng mga kababayan ni Jesus. Binulag sila ng kanilang kawalan ng pananampalataya kung kaya't kay Jesus ay hindi nila nakita ang tunay at buhay na larawan ng Diyos. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, maraming salamat po sa regalo ng pananampalataya na ipinagkaloob mo sa amin. Sapagkat sa tulong ng biyayang ito, nakikita namin ang iyong mga kamay na kumikilos sa aming buhay kahit sa mga pangkaraniwan at mga ordinaryong karanasan o bagay man sa aming buhay. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling nagustuhan ninyo at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us begin evangelizing at home. Let us fill the world with the message and power of God's words. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.